Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Pisces. Tingnan natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay Mercury retrograde March 15 hanggang April 2025. Tingnan natin Pisces kung anong message. This is for 1 month reading. So, para to sa March, April. So, tingnan natin. Ano ba yung energy, Pisces, ng Mercury retrograde? Ano ba yung mararamdaman mo? Okay. Lord, YYZ. First card natin, ang sinasabi ng bara sa'yo dito, Pisces, is accept and send healing. You are being of the universe. Wow. Powerful message siya. Sinasabi ng bara sa atin dito na kailangan nating tanggapin, kailangan nating tumanggap ng kagalingan or healing, and at the same time, kailangan din nating mag-send ng healing. So, ibig sabihin, yung masasabi natin dito is yung give and take ng healing or energy. Okay? Tingnan natin. Okay, Pisces. Man holding a heart, and happy family. Pisces, single ka ba? Kasi ang nakikita ko sa'yo dito is 45-9 is near to completion. Kung babae kang Pisces, isang lalaki ang posibleng in love sa'yo. Okay? In love sa'yo itong lalaking to, na gusto kanyang ofera ng happy relationship, good family, secured, stable, tranquil na family. So, dito sinasabi ng bara sa'yo, Pisces, na isang tao, babae man or lalaki ito, pero literal para sa mga babaeng Pisces, may isang lalaki na matagal ka nang minamahal, matagal ka nang pinagmamasdan, matagal ka nang ini-stock siguro, or hindi naman sa ini-stock ha, siguro matagal na siyang naghihintay sa'yo, diba? Parang ganon. Okay, doon naman sa may mga pamilya na, may asawa, may anak na Pisces, sinasabi ng barahang ito na simula ngayong March until April, from March 15 siya, March 15 until April, nakatapusan, sinasabi ng barahan na magkakaroon ka ng masayang pamilya. 'Di ba? Yung family mo, kung may mga misunderstanding, may mga issue, posibleng masettle yung mga issue na yan. May mga pag-asa kayong makikita, like yung mga Pisces na parang feeling nyo wala nang pag-asang maging maayos yung pamilya. Nagkakamali kayo dyan kasi maayos at maayos yung pamilya na yun. Okay? Thank you. Pisces. Okay, Pisces. First card natin is Queen of Cups. Nakikita ko sa iyo dito na bilang isang Pisces, ang Queen of Cups is a Pisces or water sign, Pisces, Scorpion, Cancer energy, na kontrolado mo yung sitwasyon. Kontrolado. You are at peace, your family at peace. Nakikita natin dito na smooth yung takbo ng iyong pamilya. Next card natin is Two of Swords. Nakikita ko sa iyo dito na may mga pagkakataon from March 15 until April nakatapusan na maraming mga gumugulo sa isip mo, but ma-overcome mo to by being at peace, 'di ba? Pagre-reflect, pag-iisip, pagpapasensya. Five of Swords, nakikita ko sa iyo dito na kung halimbawa may mga Pisces na marami kayong iniisip na wala namang mga kwenta,
As much as possible, i-give up mo na yan, diba? Yung, halimbawa dito sa tube source, may mga pagkakataon lang na parang mag-iisip ka, wala namang saysay, wala namang, basta maisip lang, hindi ka makatulog sa gabi, mag-iisip ka ng negative. Make sure na iwaksi mo yan, okay? Give up mo yan ng mga unhealthy thoughts, unhealthy habits, unhealthy imagination or anything, okay? Six of Swords, wow, congratulations doon sa mga Pisces na pwedeng magta-travel sila this March, magta-travel or magre-relocate, pwedeng lilipat ng bahay, magta-travel sa malayong lugar, magbabakasyon, pwedeng kasama dito yung Holy Week celebration, pwedeng magbabakasyon sa probinsya, or kung saan ka pa man magta-travel. Next card is Judgment, Decision Making. So, nakikita ko sa'yo dito, Pisces, na this April siguro, isang desisyon ang gagawin mo. Ang desisyon na to is para sa pagta-travel or paglilipat ng bahay or posibleng sa negosyo to. May gusto kang i-launch na negosyo sa isang particular na lugar. Or nakikita ko sa'yo dito na wag kang masyadong mag-stay sa isang lugar. Okay? Lumabas ka sa comfort zone mo, lumabas ka sa lugar na yan, literal, lumanghap ka ng sariwang hangin, and makipagkwentuhan ka sa labas, parang ganon. Knight of Rods guys is all about news na exciting siya. So nakikita ko may mga Pisces na makakatanggap ng news from fire sign Leo, Aries, Sagittarius. Or yung balitang ito, from March 15 siya, so March 15 onwards until April, the end ng April, sinasabi na makakatanggap ka ng good news, unexpected or expected news, several news to. Hindi lang yung isa ha, maraming unexpected news, happy news, okay? The Sun. So, nakikita ko sa'yo dito na this 2 months na to, maraming rason para mag-celebrate ka, maraming rason para i-celebrate mo ang blessings mo, ang dami-daming blessings dito. Itong The Sun is full of happiness, full of joy. Nakikita natin dito sa The Sun na kung ano man ito na darating sa yung balita, talagang magdadala to sa iyo ng sobra-sobrang saya. Kasi siya yung pinakamasayang tarot card sa lahat ng tarot deck. So pag lumabas yung The Sun, walang rason para maging malungkot. Walang rason para hindi ka magsaya. Okay? So, Two of Pentacles, so, sa pera, wala kang magiging problema kasi kahit siguro yung ibang Pisces na hindi naman malaki yung sweldo, malaki yung ipon, wala namang rason para mamroblema kayo sa pera. So, manageable yung usaping pera. Eight of Cups, sa relationship ganun din, wala ka namang issue. Basta ang nakikita ko sa'yo dito na you're at peace and wala kang time para sa drama, wala kang time para sa toxicity, and ang focus mo ngayon is yung maayos yung buhay, emotional, financial, physical, mental. Nine of Swords, nakikita ko sa'yo dito, may mga Pisces siguro na nakaranas kayo dati ng mga sleepless nights, anxiety, depression, nervousness, or pwedeng yung iba may mga insomnia. But this March to April, nakikita natin na you're moving on from that situation and makaka-recover ka sa kung ano man yan na pangyayari. The Devil, it's all about temptation. So, dito, sinasabi ng baraha sa'yo, Pisces, na umiwas ka sa tukso, umiwas ka sa temptation. Kasi, normal yan eh. Human being tayo, marami tayong may experience sa mga temptation sa buhay. So, umiwas tayo sa kahit ano. Queen of Pentacles, may pagkakataon ka, Pisces, na makahawak ng limpak-limpak na salapi. Queen of Pentacles, ang Queen of Pentacles, it's sobrang ano to eh, sobrang yaman, sobrang dami ng pera niya, dami niyang assets, dami niyang ipon. So, nakikita natin na pwedeng isang Pisces ang magiging katulad nito. Pwedeng manalo siya sa loto, tumaas yung revenue niya, tumaas yung benta sa business, or anuman na paraan para yumaman siya ng sobra-sobra. Eight of Swords, sinasabi ng baraha sa'yo dyan na yung iba sa inyo, maraming ino-offer ang universe para kumita ka ng malaki, pero hindi mo masyadong binibigyan ng pansin. Like yung ngayon, di ba? Yung parang may mga Pisces na naghahanap ka ng mga ways kung paano kumita ng malaki, ng stable. Binibigyan ka ng pagkakataon ng pagkakataon ngayon na yung social media, yung internet pwedeng pagkakitaan. But yung iba, in denial sila,
So, dito sinasabi ng barahan na kung may good news sa'yo or may mag-offer sa'yo ng work online or mga virtual job na yan, tanggapin mo siya. Okay? So, Hierophant, nakikita ko na you are in the right connection. Yung mga tao sa paligid mo ay sila yung mga tao talagang maaasahan mo. May mga tao sa paligid mo na mga bago to mga bagong connection, bagong kakilala na posibleng magdadala sa'yo ng peace and harmony. Like mga bagong allies, friends, acquaintance, or pwedeng bagong katrabaho. Okay? Thank you guys for watching. Bye!